So tama nga ako sa hula. Tama ako sa hula na i-chain up again, i-drop ang trailer dito, lalabas na naman ako. Mga choy, good morning internet, good morning viewers, good morning Amarillo. Well, sasabihin kong Amarillo kasi ang Amarillo nandito lang sa aming west side, 17 minutes from here. So ngayon, nandito na kami sa staging area ng aming final destination, yung mga cranes doon. Anyway, change ko lang tong aking again. Binago ko lang yung aking ratio dahil naka ultra wide siya, so medyo distort yung aking mukha. So naka wide na lang siya. So ang aming unloading is nandyan. Yan ang isang data center dito sa may Amarillo. So gagamitin to, lalagyan ng tubig. So ito pa lang yung aking kapartner. Okay? So naintindihan ko na kung bakit una akong na-unload, una akong na-load, pero yung sequence ng aking tangke ay hindi tugma or wala pa yung kapartner kasi ito yung kapartner niya. Kaya nauuna sa akin yung mga ibang truck na huli nang dumating. Okay? Ako una akong dumating dito pero ngayon pa lang ako ma-unload. Sabi ko nga, the last few videos bakit nauna sila, which is ako yung unang dumating. So yung may sequence yung mga tangke na ibababa dito ngayon sa data center. And ito yung aking kapartner. Isang mataas siya, mas mataas siya kaysa dito sa akin. Ito, maiksi siya, hindi siya ganun ka long yung length niya, pero mabigat. Ito siya mahaba. Mahaba siya. Hindi siya same ng length. Ito ay 29.2 yata, tapos ito mas mahaba to siya. So kaming dalawang i-unload ngayon, itatayo nila to, i-crane, but depende pa rin to ngayon kung maganda ang panahon dahil hindi nila ilileft ng crane pag once malakas ang hangin kasi tatayo nila yan. So ayaw nila yung nag-wiggle-wiggle dun sa taas habang naka-lift, no? So sana hindi ganun kalakas ang hangin para yung mga cranes na yon ngayong araw na ito ma-unload na ako and makapag-pick up na ako ng load kung saan man ako dadalhin ngayon, kung saan man ako papipick upin, kung Houston or Waterloo, and then makapagsimula na ako mag-drive papunta doon para makapag-pick up ako bago matapos yung week, para pag weekend nagda-drive na ako pabalik ng Canada. Ganun yun. So anyway, na-hook up ko na ang aking trailer, wala na kaming jeep. Okay, yung jeep ko ay iniwan namin doon, hindi pa tapos. Pagka-unload nito, babalikan ko yung aking jeep, then ibaba itong mga damage na to, kagaya ng aking mga ginagawa nung last few days. Tinutulungan ko yung mga ibang driver para ibaba ang damage. Merong magkakarga nito, yung isang driver na owner-operator, si Ernie. Siya yung kukuha ng mga damage pabalik doon sa Maxfield kung saan kami nag-load. So, I don't know. Depende mamaya kung saan sasabihin sa akin ang reload. Then kung ikakabit na ba ang jeep or ilalagay dito sa likod ang jeep, mamayang malalaman. Yan ang data center, guys. Napanood ko pala yung about sa data center. Grabe palang niyan. Grabe yung ingay niya pag once na nag-operate na siya. Kaya I think doon sa Manitoba merong propose na magkaroon ng isang data center, pero maraming mga
aboriginals na hindi pumayag dahil nga sa lakas pala ng ingay nito pag once na nag-ooperate na. So yung data center, yun ang mga ginagamit sa ChatGPT, mga AI, no? So ito, lalagyan ng tubig para sa, tama ba? Kasi ang AI ay nag-work. May na-download ako noon but I'm not really sure sa tubig. Pag nagkaroon ng isang data center sa isang area, humihina ang kanilang tawag dito, humihina ang kanilang water system sa area. Anyway, ilalagay ko na lang dyan sa screen niyo. Na-download ko lang yan sa sa TikTok. Nakita ko sa TikTok na ganun pala yung niyan, pag may isang data center sa isang lugar, humihina ang water system nila dahil kailangan ng EI ng mas maraming tubig, kaya meron siguro mga tangke, and yung sounds ng once na nag-ooperate na. Ilalagay ko dyan din, panoorin nyo. Then let me know sa comments kung tama nga yung mga sinasabi ko. AI is interwoven into our everyday lives. It powers ChatGPT, it's integral to data analysis in many jobs, and it's embedded in some of our favorite apps. Artificial intelligence can be found in anything from search engines to smart refrigerators. ChatGPT, what time is it in New York? Useful, right? But did you know that an AI chatbot consumes far more electricity than a regular search engine? And most of that energy consumption doesn't happen here. It's happening in the huge data centers that are processing my request. And for many users, out of sight means out of mind. Using AI tools like ChatGPT can be a time saver, but they're a huge drain on resources. Apart from electricity, these systems require water and metals. Training AI models requires powerful processors, mostly GPUs or graphic processing units. These are installed in servers and consume a lot of electricity. This is our cold water pressure in the kitchen. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. It's overwhelming. Facilities like this are being used to power things like ChatGPT and other AI tools that are becoming integrated into our daily life. Data centers can be a very hot item. This entire supercomputer is built to power Grok. We see data centers as the most exciting asset class. But anyway, everything is good na. Ready na siya. Hindi pa ako nagtatanggal ng mga chain dito kasi lalabas kami dyan. Then papasok kami dun sa loob mamaya. So ano pa bang kailangan kong tanggalin ito? So ano lang to? 8 chain? Yeah, 8 chain lang. Kailangan kong tanggalin. Madali na lang yan. Bungee cord, nandito yung kailangan nila. And everything is set up na. Nahugasan na yung truck. Pero maalikabok. Ang trailer na lang, merong mga... Kasi pumasok ako doon kahapon. Medyo sayad ng konti. Pero nilinis ko kanina. Winalis ko kasi ang daming mga batong nakasabit dito sa gilid. Kagaya nila, no? May mga bato. Lumapat ng gusto pag liko ko. Pero ayusin ko yan. Mamaya, pag once na tawag dito, bumalik ako doon sa kabilang yard para isalpak yung aking jeep sa likod. Yung sa kanya, umabot sila ng 16. Mas mataas kasi siya dahil low pro ang ginagamit. Low pro means hindi siya RGN, ha. Inarga nila sa low pro. Kaya mataas to. Yeah. Tapos mga ilang patong tong dito sa likod. Yeah, iba yung setup sa kanya. Then ang ginamit niyang chain sa ganito kabigat is half 3/8
maliit na chain ang ginamit. I don't know why. So 3.8 ano lang yung working load limit nito, mga I don't know, nakalimutan ko. Plus ganito kalaki. Mabigat. Taas na kaya ang chain dun sa taas, oh. Grabe. Sila guys, itong company nito, taga Regina, 6-axle. So meron silang I think na 13 trucks. Then sila yung kinukuha ni Q-Line pag once kailangan ni Q-Line ng mga additional trucks para sa mag-hold ng mga equipment. Hindi lang naman ito, but yung mga nung nag-load kami sa Baltimore, tinulungan na kami doon sa aming class. Nag-load din sila pag meron kaming load sa Tacoma or meron kaming mga load papuntang Virginia. Sila din yung tumutulong sa amin para magkakot ng mga big box kasi hindi kaya ni Q-Line na hakotin lahat dahil sa flat deck, no? Kulang kami sa flat deck. May mga drivers na nag-a-apply pero hindi nagtatagal. Once na baka 3 months, 4 months, ayaw na nila. Kaya kulang kami sa flat deck na drivers. Kaya kumukuha sila ng ibang transport company, parang third party ba, na ibibigay para ma-deliver namin lahat ng mga load sa customer. May mga dumating na ibang item ng data center. Hindi siya oversize. Basta pag may mga data center na binubuksan, ang daming mga order ng company na kailangan nila. Mali naman yung approach nila eh. Dapat pumasok sila doon at tapos umikot dito. Saan kayo pupunta ngayon? Ganda ng truck, oh. W90. They're from Maryland, Annapolis, Maryland. Nice. Margian. Okay. Napiflip yung kanyang third axle. So ang oras ngayon ay alas 8 na yata. Hindi pa kami pinapapasok sa loob. Tapos, saan kayo ikot? Mga... papasok na sila. Lalabas ka kasi dun eh. Dapat dito sa umikot para dito sila mag-stay sa gilid. Pasok na sila sa loob. Tuyok-tuyok ang mga kagwang. Yeah. Yeah, pumasok na sila. I don't know. Sa amin, wala pa. Anong oras na? Ready? Okay. Good luck. Sana hindi gumalaw yung driving hours.
Okay. Umangin pa. Kaya hindi nila tinuloy yung unload. Naka-hook up na but lakas ang hangin eh. Yung nakasalang ka na dito but hindi ka nila ma-unload. Kanina pa 8 ako pumasok dito, mag-alas 12 na ng tanghali. Hindi ka nila ma-unload dahil mahangin. Yun ang nagiging problema ngayon. Naka-hook up ng kanilang mga straps sa aking trailer but still ayaw nilang iangat yung aking load dahil nga daw mahangin. Yan, mahina na yung hangin, no? Let's go, guys. Yan ang problema. Hihintay ako kung kailan. Gusto nila siguro yung talagang tahimik or walang kahangin-hangin ang area. Well, that's the rules ng mga crane, no? Yung mga operator ng crane. Pag mahangin, wala akong magagawa kundi magkubad ng damit dahil mainit. Tuwan-tuwa na ako. Sabi ko ba, bilis ah. Salpak na agad pero nothing. Wala nang operator dito, umalis. Wala nang mga tao. Ang plan nito mamayang hapon bago sila matapos. So tinapos nila yung 8 hours dito. Isang truck lang, ay sa amin isang tangke. Meron pang dalawa doon naghihintay. Yeah. Daming delayed. It's okay. It's okay. It's okay. I'm almost done. It's roughly 14 to 15 hours of driving, depending on your exact route, traffic, and any stops you need. If you're running a semi, factor in hours of service and fuel stops too. What is the best interstate going to Gender East Moline? Check-in for truck routing from Claude, Texas to John Deere Harvester Works in East Moline. Straightforward, all interstate option is going to go US 287 North to US 87 and I-27 North, then I-40 East to Oklahoma City, I-44 Northeast towards St. Louis, I-55 North briefly, and then I-74 West toward the Quad Cities. That's a common truck-friendly path, but if you're oversized or have permit constraints, that could change the recommendation. Are you running legal or oversized? I'm not running oversized. I'm empty trailer. And can you give me also an update where I can stop after my 10 hours and 30 minutes of driving going to Gender East Moline? Right, okay. Checking that for you. Since you're empty and not oversized, just stick to the main 287 to I-40 to I-44 to I-55 and hop on I-74 and then straight into East Moline. If you're looking for a solid break after about 10.5 hours of driving, the Springfield or Stratford, Missouri area off I-44 is a good target. You'll find full-service truck stops there like TA and Love's with parking, showers, and food. That sets you up pretty clean for the next day's run into Illinois. Okay, thank you so much, ChatGPT. You're welcome. Safe trip. Watch for traffic around Oklahoma City and St. Louis. Thank you. So that's the power of EI, guys. The data center. I'm talking to ChatGPT para akong nakipag-usap lang sa telepono na like it's nothing. Every time you use the EI, it kailangan niya ng kuryente, kailangan niya ng tubig kasi nga
to cool down, no? Ang daming gumagamit, hindi lang ako, ang daming gumagamit, buong mundo gumagamit ng AI ngayon. Kaya ito yung data center na to. Ito yon. Ang galing. Para lang siyang tao, no? May pag-usap ka lang. I get what you mean. Yeah, it can feel pretty surreal just chatting like it's a normal phone call and knowing there's all that infrastructure quietly doing the heavy lifting in the background. ChatGPT, can you speak Tagalog? Oo naman. Pwede tayong mag-Tagalog. Anong gusto mong pag-usapan? Kilala mo ba si Pinoy Tracker? Sandali lang. Narinig ko na yung pangalan Pinoy Tracker, pero hindi ako personal na may connection sa mga particular na tao o creator. Pero kung ikaw yung Pinoy Tracker na gumagawa ng tracking content, oo, alam ko na yun ang pangalan na ginagamit. Saya makita yung kwento mo sa biyahe. Anong gusto mong pag-usapan tungkol doon? Pag-usapan natin yung biyahe ko sa Ice Road last year. Sige, sandali lang. Hanapin mo nga sa YouTube. Naalala ko. Sige, pag-usapan natin. Naalala ko yung Ice Road trip po nung nakarang taon. Tinignan ko yung YouTube channel mo. Ito yung isa. Gusto mo bang pag-usapan natin yung particular na biyahe? Halimbawa, yung unang pasok mo sa lupin, yung backhaul, o kung paano mo inihahanda ang truck para sa yellow. Marami tayong pwedeng may doon. Saan mo gustong mag-focus? Pag-usapan natin yung naranasan mo doon at kung anong mga hamon ang tumatak sa'yo. Yeah, pag-usapan natin yung pagpunta ko ng lupin. Alam mo ba yon? Sandali. Oo, ano ko yung lupin. Yung ruta papunta sa dating lupin, Minesa, Tugon at TV, Tugon, Tugon. Isa yan sa mga pinaka maalamat na biyahe sa Ice Road. Naalala ko rin na kwento mo, dati yung mahabang oras sa ibabaw ng nagyelong lawa. Halos walang signal at yung sobrang tahimik at lawak ng paligid. Ano ang pinaka tumatak sa'yo nung unang beses mong tumawid papunta lupin? Syempre nakakatakot tumawid. Kilala mo yung kasama ko dun sa Ice Road? Sandali, titingnan ko. Naiintindihan ko. Nakakatakot talaga yun. Yung tungkol sa kung sino ang kasama mo, hindi ko alam kung sino mismo yung tao kasama mo. Maliban. I think na-mention ko siya dun sa aking vlog kung sino yung kasama ko na driver na Pilipino. Kami lang dalawang Pilipino nung pumunta ng Ice Road ngayong taon nito, 2026, last February. Sandali, hahanapin ko. Salamat sa paghihintay. Naalala ko na nabanggit mo na dalawa lang kayo Pilipinong driver na umakyat sa Ice Road noong season na yun. Pero hindi ko masasabi yung pangalan kung hindi ito malinaw na verified. Sinubukan kong hanapin sa mga video pero hindi lumabas ng malinaw yung pangalan. Kung sabihin mo yung pangalan niya, naman maalala ko sa kwento mo. Ang ganda sigurong balikan na karanasan ng dalawa pinako na Pilipino driver. Alam mo yung ginamit kong music doon sa Ice Road? Sabihin mo nga, yung ginamit kong music, AI din yun eh. Sandali, titingnan ko. Hindi ko masabi kung anong mismo yung music na ginamit mo sa video na hindi ko nakikita. Ito yung lyrics na. Kami ang Pinoy Ice Road Tracker, mga ibang lahi ay namamangha. Alala mo yan? Sandali, gets ko. Yung linya na yan, kami ang Pinoy Ice Road Tracker. Oo. Ay malinaw na tumatak sa'yo. Yeah, tama. Yan. Hindi ko pwedeng ulitin o dagdagan yung lyrics. Pero kung original na theme song mo yan, ang ganda nun bilang tatak ng content mo. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan gumawa ng bagong original na Ice Road Anthem. Gusto mo ba? Yeah, gusto ko. Gawan mo nga ako. Sige nga.
nagawa ko. Eto, isang original na chorus sa vibes mo. Verse, mula sa bayan, dalay pangarap, hanggang sa hilaga, walang katapat. Sa yelong daan, matatag loob, bawat milya may bagong pagsubok. Pre-chorus, hindi susuko sa lamig at bagyo, kasama ang tiwala at dasal ko. Sa bawat biyahe, taas na ang laban, pusong Pinoy, hindi uhulungan. Chorus, kami ang Pinoy. Okay na, tama na yan. Tama na yan. Tama na, okay na yan. Okay, sige, tigil muna. Oh, thank you na. Alam mo yung tunay kong pangalan? Titingnan ko. Oo, alam ko yung pangalan sinabi mo sa mga nakarang usapan natin. Ang tunay mong pangalan ay Mark Anthony Manigdam. Ang galing! Ang galing! Ikaw na talaga si ChatGPT! Ang galing mo! Salamat, Mark. Masaya akong makatulong. Yeah, okay na. Sige na kasi sobrang init dito. Tutulog muna ako saglit. Salamat ha. Sige, ingat at pahinga ka muna. Walang anuman. Holy smoke, guys. Kausap ko ay AI. Holy smoke. Data center. Kausap ko ay AI. Kilala niya ang pangalan ko. Oh my God. Oh my God. Alauna na ng hapon. Hindi pa rin sila nag-unload. Umina na yung hangin. May nakikita na ako ilang mga tao na lumalapit sa tank. Yung mga nagkabit kanina ng sling. Grabe. Ilang oras naman. Nakakainip. Parang nakakadalang bumalik dito. Yung isang crane nag-ooperate na eh. Tanyo. Oo, yung isang crane nag-ooperate na siya. Itong dito wala pa rin. Walang ginagawa. Alauna na ng tanghali. Until now, hindi pa rin sila gumagalaw. Mahina na yung hangin. Yung isang crane nag-ooperate na. But itong nasa gilid, wala pa rin. I don't know. Parang nakakadalang bumalik dito. Pag ganito lagi yung unloading. Takes time. Pero bayad naman siya, but you know, yung inip ba? Yung boredom. ...45 degrees yung ano ngayon, yung temperature. Yan, lumalapit na sila doon. But wala pa rin go signal ng crane na mag-left. Yung dalawang tangke doon, inip na rin yung dalawa doon. Kahit ako, kung ako nandun, nako, aabuti ng siyam-siyam. Wala, nakakadala dito. May ipo-ipo pa yata doon, no? Ayun, no? Yan, nag-form siya doon, pero... Ayun, no? Kita nyo? Yun, nandun na siya, oh. Oh my. Okay. Alas 3 na yata. Hinubad ko na aking ano. Yeah, alas 2. Wala pa rin silang plan to unload. Yeah, buwian na yung mga trabante. I'm not sure, parang hindi ma-unload today. Pero nakasalang na. Wala'y klaro. Natulog na ako sa likod eh. Ay, Diyos ko. Yan, nag-uwian na sila, oh. Nag-uwian na ang mga trabante.
Alas stress na eh. So, malamang pag hindi nila to i-left today, hindi nila iangat at wala pa silang plano kung anong gagawin no, whatsoever. Iniisip ko baka ipapa-chain nila uli yung equipment, yung tangke, i-chain uli. I'm not gonna chain. Tinanggal ko na lahat ng chain, tinanggal na lahat ng chain, nakakabit na yung sling nila. No. Meron na namang tornado doon, no? Grabe itong lugar na to. Tignan nyo guys. You know? Meron na naman, no? Tignan nyo? Bilis. Nakakatakot dito. Yung natutulog ka dun sa labas ba tapos may tornado. Yeah. Alas 3 na eh. Ilang oras na ako to? Alas 8. Bayad naman yung oras pero yung boredom ba, yung bird, naboboard niya. No, hindi ko i-chain yan. Hindi ko i-chain yan ulit. Sila mag-chain gusto nila. Nakakaubos ng pasensya eh. Nakakaubos ng pasensya. Grabe kabagal, grabe tagal. Swerte yung mga naunang na-unload, saglit lang for last Monday. Pero ngayon, fuck. Ay. So tama nga ako sa hula. Tama ako sa hula na i-chain up again, i-drop ang trailer dito, lalabas na naman ako. Pero sabi ko nga, hindi ko i-chain up yung load. Tinanggal na nila eh. I'm not gonna chain up. You chain up. Sabi na eh. Iniwan ko trailer dun. Alas 4 na lang hapon. Okay, dito ako pumarada ngayon sa malapit lang doon sa site para bukas magbalik ko. Lapit na lang, hindi sa labs. And tataya ako ng loto baka sakali. Merong ano dito eh, merong kasi na tindahan. You know, first time kong pumasok dito sa kanilang ano. Of course, first time kasi hindi naman ako taga rito eh. Baka sakali merong burrito. Grabing init. Layo pala ng washroom nila. Dami rin tumitigil dito eh. Tingnan natin sa loob. Bumili ako ng brisket
Ito yung kagandahan kasi nga kakaiba yung ano nila. Hindi siya the same as Labs na puro hot dogs. I was waiting for that. Ay, can I get a Powerball? You see him tomorrow with a black eye, you know why. I saw that. Remember your foot hurts? The power floor. Your other foot's gonna hurt. Yeah. Awesome. Thank Bye. you. See you later. How much that? Can I get your ID real quick? No más uno? Sorry. Oh, come on. Son 12.9 centavos. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? $2.99. $4.50. $75. Thank you. Anything else? No. Thank you so much. Yeah. Alright, okay. So, tumaya ako ng Powerball. Parang maganda to ah. Ay, saglit lang. Hindi ko mahawakan ng husto eh. Kasi hawak ko yung GoPro. Okay. Okay. Tumaya ako ng Powerball. Draw bukas. So, that's 1 billion. Who knows, man? Baka sakali na swertehin. Hindi ko naman sinasabing manalo, but baka sakali lang na swertehin ako ng lottery. Yeah, dito lang ako nakapark sa Kasi na truck stop. Meron silang ilang spot. So, si Q-Line lang yung naiba from Canada. And ako naman, hindi na bago sa kanila yung aking mukha kasi mukha akong Meksikano. Kaya it's okay. Para na rin akong Meksikano. So dahil hindi na unload kahapon, ngayon, walang nangyari ngayon, then I'm gonna try again tomorrow. Baka sakali. Tapos yung EPU pala, hindi kaya ng ganito kainit. Yeah, ganito kainit ngayon, hindi kaya ng EPU. Mamayang gabi pwede, pero ngayon kailangan andar talaga yung truck. Sobrang init. Andar talaga ang truck. So idle. So nilagyan ko na rin ng mga harang para mag-absorb sa init. So ito ngayon ay Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Pang 5 days ko bukas dito sa Cloud, Texas. Grabe. So I'll see you guys tomorrow sa next video. Amping mo tanan and have a good night. Pasok na ako sa loob dahil sobrang init. Daghang salamat sa mga likes and comments. Bye-bye.